Pasalamatan ninyo yung mga housewife. Hindi madali ang pagiging nanay, akala nyo lang. Napakahirap na tungkulin yan. Maglinis, maglaba, magluto, magbantay ng mga anak. Naku Diyos ko, sa pagbantay pa lang ng mga anak, nakaka-stress na yan. Pag nagkasakit yung bata, sinong sinisisi? Yung nanay. Yung nanay kasi yung kasama sa bahay. Yung mga nanay yung nagbabudget ng pera para sa bahay. Minsan pag kulang yung binibigay ng mister, yung mga nanay yung namumroblema. Sa totoo lang, mahirapan talaga mag-budget kung yung binibigay kulang-kulang tapos yung mister ang galing pa magbisyo. Lahat sinasagad sa bisyo, yung binibigay na sustento sa bahay, sa asawa kunti lang. Alam niyo sino namumroblema? Yung asawang babae, yung nanay. Hirap na hirap kung lulutuin. Mangungutang pa yan. Kaya kapag walang kwenta yung nanay, wala ring kwenta yung bahay. Magulo ang buhay mag-asawa kapag walang kwenta yung nanay, sa totoo lang. Kung tamad yung nanay mag-asikaso ng bata, tamad maglinis, tamad sa mga gawain, walang kwenta yung pagiging mag-asawa. Kaya kung masipag yung nanay, tiyamba. Ha? Tiyamba ni mister. Diba? Kaya dapat kayo mga mister, yung mga misis ninyo, pahalagaan nyo rin. Bigyan nyo ng pakonsuelo. Kung magdi-day off kayo, sagutin nyo muna yung ibang mga gawaing bahay. Kayo muna maglaba, kayo muna magluto, papahingahin nyo rin. Dahil na-stress din yung mga yan. Kung may pera kayo, bigyan nyo ng sobra. Pagandahin nyo, wag yung iba nilulusyon talaga yung asawa. Yung asawa ayaw pa make-upin, ayaw pa lipstickin, ayaw ipariband, ayaw pa ganito ganyan kasi nagsisilos pa. Ako Diyos mo magsisilos-silos pa yung mga asawa 5 na yung anak, magsisilos pa. Kaya yung mga asawang babae, kawawang kawawa talaga sa bahay. Iiwanan minsan ng walang pera, tapos magsisilusan pa. Akala kasi ng iba napakadali lang yung pagiging housewife. Yung iba mga mister napaka-choosy pa. Maghanap pa yan ng mas bata, maghanap pa ng mas fresh talaga sa kanila. Sila naman yung may gawa, kahit kaya nalusyong yung asawa nila. Yan kasi hindi marunong mag-alaga ng asawang babae. Yan, puro ano lang yung alam. Kaya kayo mga mister kayo, imbis na maghanap kayo ng iba, tulungan nyo yung asawa ninyong babae, pagandahin nyo. Hindi yung naghanap pa kayo ng iba, kesyo nagsisi na kasi nalusyang na yung asawa. Nagsisi ka talaga, katamaran mo. Yung ibang mga mister, nagsasawa na sa mga asawa nila kasi nalusyang na. Talagang malulusyang yan, ibinabahay mo lang, tapos ayaw mo pagandahin, nagsisilos ka pa. Palit kaya kayo ng trabaho. Yung babae naman yung magtrabaho, ikaw naman na lalaki yung nasa bahay lang. Tingnan natin kung kaya mo. Kaya mo mamalansya ng damit ng mga anak nyo, kaya mo maglinis ng bahay, kaya mo magluto, kaya mo mag-budget, tapos ikaw rin yung bigyan ng pera na kulang-kulang. Ikaw yung mag-isip ng lulutuin, tapos bibigyan sa yung pera ng asawa mo kulang. Kaya kayo mga lalaki, ayusin yung pag-iisip nyo, yung mindset ninyo. Yung mga nanay, walang day off yan. Yung mga mister, pag day off, anong ginagawa? Yung iba nagiinom, maglalakwatsa, kung anong gagawin. Pero yung mga nanay, maintain yan. Simula umaga hanggang gabi na trabaho. Madaling araw gigising, mag-asikaso ng mga pagkain ng mga bata, atid sa school. Tapos asikusuhin pa yung asawa na pabibirin, atid sa trabaho. Pagdating ng bahay ng asawa, matutulog na lang, magtatrabaho pa sa gabi. Ayun nila mga kapokus, ako nga pala si Mr. Focus, nagbabalik para sa inyong mga request and advance. February 14 na, araw ng mga puso, mga kaibigan, mga kapokus. Sana makakita kayo ng mas karapat-dapat sa inyo.